over the weekend against Willie Gonzalez. A viral video shows the retired cop stepped out of his car, pulled out a handgun, and threatened a biker. Mendoza thanks the uploader of the video, adding that this has become the basis of the LTO's swift action. Meanwhile, the Philippine National Police says its Firearms and Explosives Office has revoked Gonzalez's license to own and possess firearm registration, and permit to carry firearms outside residence. The PNP reminds gun owners to be responsible, saying the possession and Ang daming viral ngayon tungkol sa road rage. So ikaw, meron ka bang experience na halos mapaaway ka na sa kalsada or napaaway na sa kalsada or halos kasakitan na kayo ng kapwa driver dahil lang sa init ng ulo? Yan yung tinatawag na road rage. So ngayon, pag-usapan natin maikling kwentuhan tungkol sa road rage. Bakit ba nagkakaroon ng road rage? At ano ang epekto ng road rage sa atin bilang driver, bilang motorista? Ano ba epekto? Kaya bang maiwasan? Pag-usapan natin. So data ng road rage dito sa bansa po natin, halos 66% since 1990 pumapasok po sa aggressive driving. Ibig sabihin, dumadami po talaga yung insidente ng road rage dito po sa bansa natin. Ang dami kasi agresibo mag-motor, agresibo mag-drive. Kaya minsan, hindi nila maiwasan na tumaas yung kanilang galit. Ito ang tanong. Paano maiiwasan yung road rage? Totoo bang marami o dumadami ang road rage dito sa bansa po natin? Alam nyo, dumadami po yung mga sasakyan. Dumadami yung nagda-drive. So, ibig sabihin, mataas din yung chance na dumami din yung agresibong driver. Kapag agresibo ka, pwedeng humantong yan sa road rage. Yun yung nangyayari po ngayon sa bansa po natin. Nauuwi minsan sa sakitan. Ang worst case pa po dito, kapag ka humantong sa death. Isa sa mga cause ng aksidente ay galing sa driver. Malaking percent nanggagaling po sa driver ang aksidente. Emotional problem, stress, sama na yun. Walo na eh. Stress, physically, mentally, emotional, tension na na-experience natin bilang driver. In the first place po kasi, dapat pag nagmamaneho ka ay relax ka. Nakafocus ka sa kalsada, iniisip mo yung mga posibleng panganib na pwedeng mangyari, concentrate ka sa operation ng sasakyan o motorsiklo. Unahin muna natin yung stress. Ano ba ang mga common na stress habang nagmamaneho? Ito po ang una. Personal and family problems. Kapag po iyan ay dinala mo habang nagmamaneho ka, kotse man o motorsiklo, sigurado ma-accidente ka. Kaya iiwan mo yan. Pag hawak mo yung manubela, hawak mo yung handlebar, steering wheel, iiwan mo yung mga problem. Pangalawa, heavy traffic. Yung tipong late ka na, oras na lang pero nasa traffic ka pa rin. Sa Metro Manila, normal na po yung traffic. Kaya kailangan talaga natin adjust. Hindi na nga tinatanggap yung reason na traffic eh. Hindi po. Pangatlo, cause ng stress. Nakakainis, nakakabwisit, na ingay,
ng busina ng sasakyan nasa likod mo, nasa gilid mo. Pang-apat, cause ng stress, discipline, motorist. Basta na lang kinat ka sa harapan mo habang nagmamaneho ka at bigla ka napapreno. Nakakainis, di ba? Nakakabwisit, di ba? Hindi ba naman hindi ma-stress yun? Hindi man motorista, pasahero na biglang bumaba at biglang tumawid. Mga pedestrians, isa rin yung cause ng stress sa atin. Panglima, nagmamalfunction na traffic light. Yung hindi mo alam kung green na ba or red, nakakalito. Tapos biglang may papatabi sa'yo, no? Traffic enforcer. May violation ka daw. So ibang topic yan pag-usapan. Pang-anim, nakakainis na road markings. Dahil sa mga road widening, dahil sa mga road construction, yung mga marka ng kalsada, hindi mo na alam kung asan yung lane mo. So nakakainis. Isa rin yan. Kahit ako, personally, nalilito. Ano ba ang susundin ko? Saan ba ako lilinya? Halos mahuli ka na, hindi mo pa alam kung saan ka lilinya. Pang-pito, sasakyang hindi marunong mag-park ng maayos. Yung basta na lang nakabalandra dyan sa gitna, halos wala ka ng madaanan, or dalawang sasakyan na parehong nag-park, double parking. So saan ka pa dadaan doon? Wala ka ng dadaanan. Susunod, na cause ng stress, traffic enforcer na hindi mo alam kung stop ba or go. Tapos huhulihin ka pa. May violation ka daw. Susunod, na cause ng stress, lalo na kapag gabi. Mga driver na naka-high beam at halos wala ka nang makita sa kalsada dahil sa glare effect na absorb ng mata mo. Nakakainis, nakaka-stress. Susunod ulit na cause ng stress, unexplained stop ng mga sasakyan. Hindi namang emergency, wala namang huminto sa harap niya, pero biglang huminto. May mga problema minsan, hindi natin din alam, pero the basic rule is following distance. Panghuli, ito for sure, na-experience nyo na. Nakaka-stress yung mga driver na ipinipilit ang right of way nila. Yan yung nakakainis. Diretso ka, no? Main road. Pero may liliko, galing secondary road, at bigla kang ikakat na halos tamaan ka na habang nagmamadali. Pinipilit ang right of way nila. Posible na pwedeng magkaroon ng banggaan. Yun lang. Hanggang doon na lang po ang topic natin. Yung lahat po ng nabanggit ko ay cause din po yon ng road rage. Kapag hindi nyo po na-control ang emotion mo habang nagda-drive ka, ay pwedeng humantong po yan sa road rage. Either ikaw ang maging aggressive driver or ikaw ang maging biktima. Inasaktan or ang worst case, magresulta po yan sa death. Yan po ang napakadelikado at yan po ang dapat maiwasan. Kailangan nyo lang pong kontrolin ang inyong emotion, sarili, at isipin ano ba ang effect ng road rage na yan. Maraming salamat po sa pakikinig ng walang kakwenta-kwentang content ni Sander Moto.